Matapos ang ilang buwan na paninirahan kay kuya at ate niya, umuuwi si Tutoy galing eskwela at tinutulungan si Ate Mila sa gawaing bahay o kaya'y binabantayan ang anak nito habang namamalengke si ate. Hindi niya gaanong napapansin si Ate Mila dahil para sa kanya, magkapatid sila at malinis ang kanyang isipan. Hanggang isang araw, nag-internet siya at napunta sa isang website na may mga nakakaaliw na kwento. Doon niya nagsimulang mapansin si Ate Mila. Si Ate Mila ay may taas na 5 feet 4 inches, halos katulad ng taas ni Tutoy, at may magandang katawan. Galing siya sa Davao, malaki at maitim ang mga mata, hugis puso ang mga labi, at may makinis na noo. Ang pinaka natatandaan ni Tutoy ay ang malaki at bilugang puwitan ni Ate Mila. Nahihiya siya kapag nakikita niya ito at umiiwas siya dahil baka mahalata siya. Mula noon, nag-internet na siya upang matuto pa at mas lalong napapansin si Ate Mila. Kamakailan, pinapasok ni Ate Mila ang kanyang anak sa daycare, kaya't nagiging abala siya sa gawaing bahay at sa pag-aaral ng yoga. Lihim siyang pinapanood ni Tutoy at pinapangarap siya gabi-gabi. Dahil mabait si Tutoy, itinuturing siya ni Ate Mila na nakababatang kapatid at walang anumang pagdududa sa kanya, kaya't nagbibihis siya ng magagaan na damit. Isang hapon, pagkatapos mag-ehersisyo at maligo, binuksan ni Tutoy ang aircon sa sala at nanood ng TV hanggang sa nakatulog siya. Nang umuwi si Ate Mila mula sa palengke, narinig niya ang ingay sa labas ng gate. Nagising si Tutoy at balak sanang bumangon, ngunit nagkaroon siya ng isang ideya. Nagpanggap siyang mahimbing na natutulog sa upuan. Sanay na si Ate Mila na nakahiga siya doon at nagpapahinga, at sapat na ang pag-iisip tungkol kay Ate Mila upang magpakita ng reaksyon ang kanyang katawan. Sinubukan niyang mag-relax at huminga ng normal habang hinihintay si Ate Mila. Binuksan ni Ate Mila ang gate at pumasok sa bahay. Nakita niya si Tutoy na natutulog sa upuan at naisip na siguro'y pagod siya galing eskwela kaya't nakatulog. Tahimik siyang pumasok sa kusina, inilagay ang mga pinamili, at nagpalit ng damit. Pagkatapos, lumabas siya sa sala. Nakabukas pa rin ang TV na nagpapalabas ng football, ngunit mahimbing pa rin ang pagtulog ni Tutoy. Umupo si Ate Mila sa upuan at uminom ng tubig. Bigla niyang napansin si Tutoy na nakasuot pa rin ng sando. Napahinto siya at sinabi sa sarili, bakit ko ba iniisip ang mga bagay na ito? Umiwas siya ng tingin, ngunit bumalik din. Nako, talagang iba na ang mga binata. Siguro'y nananaginip siya ng babae, naisip niya. Curious siya, kaya't tumingin siyang muli. Mahimbing pa rin ang pagtulog ni Tutoy. Nagpanggap siyang umusag ng upuan at sumulyap. Nako, bulong niya sa sarili. Hindi pala siya basta-basta. Namula siya at tahimik na lumapit kay Tutoy at tinapak siya. Tutoy, Tutoy. Nagpanggap pa ring natutulog si Tutoy. Umasa si Ate Mila na tahimik at lumapit sa dulo ng upuan upang ayusin ang electric fan para umihip pataas ang hangin. Nanlaki ang kanyang mga mata, at hindi niya alam kung anong gagawin. Dali-dali siyang pumunta sa kusina upang maiwasan ang anumang hindi magandang mangyari. Nakita ni Tutoy ang lahat ng ito. Pagkatapos, bumangon siya at dali-daling pumunta sa kanyang silid at nagkulong sa banyo. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang mapagnasang tingin ni Ate Mila. Umalis ng 1 linggo ang kanyang kuya sa trabaho. Biglang kinabahan si Tutoy. 2 araw pa lamang ang nakakalipas nang umalis si kuya, umuwi si Ate Mila kasama ang anak nito sa bahay ng mga magulang ni ate. Kaya't muli siyang nag-iisa. Nakakabagot. Isang hapon, mag-isa si Ate Mila na dumalaw. Nagtanong si Tutoy, nasaan ang anak mo, ate? Pinadala ko sa bahay ng aking mga magulang. Ngayong gabi ay may birthday party ang isang kaibigan ng kapatid ko. Ang bahay namin ay mga 20 kilometro mula rito, sagot ni Ate Mila. Suot niya ang isang puting bestida na maikli at hanggang tuhod. Nako, napakaputi at kaakit-akit niya. Tama lang ang kanyang mukha at walang masasabi. Ngunit kapag tiningnan mo siya mula sa likod, iisipin ng mga tao ang kung ano-ano.
Tiningnan lamang niya si Ate Mila ngunit hindi siya gumalaw dahil natatakot siyang mahalata. Lumingon si Ate Mila at nagtanong, maganda ba ang damit ko? Oo, ate, maikling sagot ni Tutoy. Nagtanong lamang si Ate Mila, at pagkatapos ay sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Dali-dali siyang pumasok sa bahay at kinuha ang panty ni Ate Mila. Nakalimutan sigurong labhan ito ni ate, buti na lang mayroon siyang dagdag na kagamitan na makakatulong sa kanya. Naglaro siya ng games at nagbasa ng mga kwento hanggang alas 9 ng gabi nang may kumatok sa pinto. Pagbaba niya, nakita niya si Ate Mila na nakasandal sa gate, humihingal. Sobra na siyang nakainom at sumakay ng taxi pauwi. Naisip ni Tutoy, siguro'y nakalimutan niya ang susi ng sasakyan niya. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at ainalalayan si Ate Mila. Humawak ng mahigpit si Ate Mila sa balikat ni Tutoy. Nako, ang bango ng kanyang pabango at ng alak. Siguradong lasing na si Ate Mila. Bumagsak siya sa upuan. Nagtanong si Tutoy, gusto mo bang uminom ng tubig, ate? Umiling si Ate Mila. Dali-dali siyang kumuha ng maligamgam na tela at pinunasan ang mukha ni Ate Mila. Ito ang unang pagkakataon na malapit siya kay Ate Mila. Nako, ang mukhang ito. Ang ganda-ganda. Pagkatapos panasan ang kanyang mukha, napahinga siya. Nakahiga siya at nakapikit ang mga mata. Dali-dali siyang kumuha ng mainit na tubig na may kalamansi at asukal. Pagbalik niya, humihinga na si Ate Mila ng malalim. Napakaganda niya. Humihinga siya ng mabigat. Mukhang masikip ang kanyang damit. Humihinga siya ng mabigat. Ang kanyang mga binti ay nakabalot sa puting tela. Mabilis na tumitibok ang puso ni Tutoy at nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit siya kay Ate Mila at tinawag siya, Ate Mila. Walang reaksyon. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata at humihinga ng normal. Tinawag niya siyang muli, ngunit wala pa ring nangyari. Tiningnan niya si Ate Mila nang may pagnanasa. Nako, ito na ba ang pagkakataon na minsan lang mangyayari? Naisip niya, kailangan kong sumugal. Umupo siya sa sahig, katapat ang katawan ni Ate Mila. Nagsimula siyang mag-isip ng kung ano-ano. Pagkatapos ng ilang sandali, natauhan siya. Dali-dali siyang kumuha ng basahan at pinunasan ang sahig. Pagdating sa pinto, nagbago ang isip niya. Kung ganito ang mangyayari, puro paghanga lamang ang mararamdaman ko. Bumalik siya sa dati niyang pwesto. Mukhang mas mahimbing pa ang tulog ni Ate Mila at malalim ang kanyang paghinga. Hindi pa rin siya kampante. Tinawag niya muli si Ate Mila. Ate Mila. Wala pa ring reaksyon. Sige, kampante na ako, naisip niya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kailangan kong sumugal. Nag-aalala siya. Sa sandaling ito, ang kanyang isipan ay hindi makapag-isip ng malinaw. Nanginig ang kanyang mga kamay at paminsan-minsan ay tumitigil siya upang tingnan si Ate Mila. Wala pa rin siyang nakikitang reaksyon. Si Ate Mila naman ay mahimbing na natutulog at may kakaibang pakiramdam. Sumasakit ang kanyang ulo at pagod na pagod siya. Natatandaan niyang nakahiga siya sa upuan at natulog. Bakit may kakaibang pakiramdam sa kanyang ibaba? Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang ibaba. Nako, anong ginagawa ng lalaking ito? Naisip niya, kung madyay gising ako ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari. Isa pa, kaming dalawa lamang ang naririto. Hindi ako papayag na may mangyaring masama. Naisip niya. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin si Tutoy. Nakapikit pa rin si Ate Mila at medyo namumula ang kanyang mukha. Siguro'y sapat na ito, naisip niya. Basta't linisin niya ang lahat ng mga bakas, aalis na siya. Ngunit hindi siya umalis. Nanatili pa siya. Nakakainis na, bumangon si Ate Mila at nagpanggap na nagulat. Tiningnan siya ni Tutoy at natakot. Hindi siya makapagsalita. Anong ginawa mo sa akin? Sumigaw si Ate Mila. Wala kang Gia. Susumbong kita sa kuya mo. Magbabayad ka sa ginawa mo. Umiyak siya. Biglang natauhan si Tutoy at lumuhad sa harapan ni Ate Mila. Nakiusap siya, Ate, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi na mauulit.
Tiningnan siya ni Ate Mila ng masama. Magtatangka ka pa ulit, walang hiya ka. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Wala siyang masabi. Umiyak lamang si Ate Mila. Lalo siyang nakiusap. Ate, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sa susunod, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Paglilingkuran kita habang buhay. Sa mga mata ni Tutoy, nakita ni Ate Mila ang pagsisisi niya. Hindi niya kayang magalit sa kanya. Pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi niya kay Tutoy, anong ginagawa mo dyan? Umalis ka na. Huwag na huwag kitang makikita. Malungkot siyang tumayo at bumalik sa kanyang silid. Nag-aalala siya at nagsisisi. Ngunit kasalanan din ni Ate Mila dahil hinayaan niya si Tutoy. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kahit na ganito ang nangyari, pinatawad pa rin siya ni Ate Mila. Pagkaalis ni Tutoy, dali-dali siyang nagtungo sa banyo upang maligo. Pagkatapos, nahiga siya sa kama at nakatulog. 7:00 ng umaga, nagising si Tutoy. Nakasara pa rin ang pinto ni Ate Mila. Nag-alala siya. 8:00 na ng umaga, ngunit hindi pa rin siya bumabangon. Araw-araw, 7:00 pa lamang ay gising na siya. Nag-iisip siya ng kung ano-ano. Tumayo siya sa harap ng pinto ni Ate Mila at nag-isip muli. Pagkatapos, nagpasya siyang kumatok. Kumakatok siya ng ilang beses, ngunit walang sumasagot. Nag-aalala siya, kaya't nagpatuloy siya sa pagkatok. Sa wakas, sumagot si Ate Mila at binuksan ang pinto. Malamig ang boses ni Ate Mila. Nakahiga siya sa kama at nakabalot sa manipis na kumot. Lumapit siya kay Ate Mila. Nakayuko siya. Ate, patawarin mo ako sa nangyari kagabi. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Patawarin mo ako. Bumangon si Ate Mila at kinuha ang kumot at isinuot sa kanyang katawan. Bakit mo ako ginanito? Nagalit siya. Dahil lasing ka kagabi. At napakaganda mo, sagot niya. Sumimangot si Ate Mila at sinabi, patawarin na kita sa pagkakataong ito. Ngunit huwag mo itong ipagsasabi sa iba. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Tuwang-tuwa si Tutoy at lumuhad sa paanan ni Ate Mila at paulit-ulit na nagpasalamat. Tumingin siya sa kanyang mga binti na nakabalot ng puting tela. Niyakap niya ang mga ito at nagpasalamat. Tila nakapikit ang kanyang mga mata at walang sinasabi. Tila pumapayag siya. Hinalikan niya ang mga binti. Nanlaki ang mga mata ni Ate Mila. Hindi maaari itong mangyari. Kailangan ko itong pigilan. Ngunit nakita niya ang kanyang sarili na madaling nagpapadaig sa kanya. Nakahiga lamang siya. Naalala niya kung gaano kasarap ito. Iba't iba ang iniisip ng dalawa. Sige, ate, dyan ka na sa kama. Dito na lang ako sa sulok, sabi ni Toto. Wala namang sinabi si Hilda, kaya't agad siyang humiga sa kama at nagkumot dahil sa ginaw. Umupo naman si Toto at nanginginig sa lamig. Baka pwedeng tawagan mo si Mang Isko. Baka nag-aalala na iyon sa bahay, sabi ni Toto. Oo nga pala, sagot ni Hilda. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan si Mang Isko, sinabi niya sa kanya ang nangyari. Pagkatapos, nagkwentuhan silang dalawa tungkol sa kung ano-ano. 8:00 na ng gabi at nagiging mas malamig dahil papalapit na ang Pasko. Umihip ng malakas ang hangin at may kasama pang ambon. Mas lalong nanlalamig si Toto. Tumingin sa kanya si Hilda. Halika na, Toto. Dito ka na sa kama. Hindi naman masyadong malamig dito, sabi niya. Wala siyang ibang pagpipilian kaya't humiga siya sa kama at nagkumot. Nakakairita ang basa-basang pantalon niya. Ate, pwede ko bang isabit itong pantalon ko? Basang-basa kasi tanong niya. Tumawa si Hilda. Nakakahiya naman. Bakit di ka nalang maghubad? Hindi siya sumagot. Kumuha siya ng hanger at sinabing, susuyuin ko na rin para bukas tuyo na. Pwede bang suyuin ko rin yung akin? Tanong ni Hilda. Ano na lang ang isusuot ko? Ay, oo nga pala, sagot ni Toto. Dali-dali siyang pumunta sa banyo. Pagbalik niya, nakita niya ang towel kaya't kinuha niya ito at sinabing, ate, baka gusto mo itong isuot para di ka masyadong ginaw. Nag-alinlangan si Hilda pero pumayag rin siya.
Tumayo siya at pumasok sa banyo para magpalit. Sinabihan niya si Toto na tumalikod. Tumalikod siya at humarap sa pader. Nagmadali si Hilda sa pagbibihis at humiga sa kama. Sobrang liit ng kumot kaya't hindi niya maiwasan na magkadikit sila ni Toto. Tapos ka na ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Hilda na may bahid ng pamumula sa mukha. Humarap si Toto. Nakita niya si Hilda na nakabalot sa kumot. Siguradong nakatapis lang siya ng towel sa loob. Humiga siya sa tabi ni Hilda. Matulog na tayo. Uuwi na lang tayo bukas ng maaga, sabi ni Hilda. Sige, ate. Humiga siya paarap sa labas at si Hilda naman ay nakatalikod sa kanya. Kung ano-anong iniisip ni Toto tungkol kay Hilda. Nakikita niya sa isipan niya si Hilda. Napakalapit na niya sa kanya. Sa ilalim ng towel, sigurado'y napakaganda ng katawan niya. Pero hindi siya naglakas loob na gumalaw dahil natatakot siya. Pagkatapos ng ilang usapan, nakatulog na rin si Hilda. Nakatulog na siya matapos ang mahabang araw. Maya-maya'y nagising siya dahil may nararamdaman siyang maligamgam sa paa niya. Nalaman niya na nahulog ang towel ni Hilda. Biglang uminit ang katawan niya at parang may apoy na nagliliyab sa loob niya. Dahan-dahan siyang humarap kay Hilda. Nanginginig ang mga kamay niya. Ang lambot, nanginginig din ang puso niya. Wala namang reaksyon si Hilda. Hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Nako, bakit ang lamig? Nagulat si Hilda. Sorry, ate. Hindi ko sinasadya. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi, sinagot na agad siya ni Hilda. Hindi. Huwag mong gawin yan. Huwag mong subukan. Hindi siya nakinig. Ginawa niya ang lahat para mapasaya si Hilda. Naisip niya, wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong masaktan si Hilda para makalusot ako dito. Hindi na kinaya ni Hilda ang kanyang ginagawa. Hindi niya inaasahan na ikukumpara niya siya sa boyfriend niya. Pawis na siya. Nagising siya nang marinig niya siyang umiyak. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ilang minuto siyang tahimik. Alam niyang aalis si Hilda at hindi na siya makikita. Sorry, ate. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ko sinasadya. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Hilda. Hindi niya alam kung anong gagawin. Maya-maya'y tumayo siya. Lumuhad siya sa likod niya. Ate, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tahimik pa rin si Hilda. Pero alam niyang nangyayari na. Anong ginawa mo sa akin? Wala na akong mukhang ihaharap sa pamilya ko. Umiiyak niyang sinabi habang nakayakap ang kumot sa kanyang katawan. Patawarin mo ako. Hindi na mauulit. Paulit-ulit niyang sinabi ito habang umiiyak. Patawad. Sa wakas, tumigil na rin si Hilda sa pag-iyak. Nag-aalala pa rin siya kung paano niya ito isasayos. Saan mo natutunan ang lahat ng yan? Tanong ni Hilda. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Yung towel mo rin, hindi ko nakita. Sisisihin niya si Toto sa nangyari. Hindi. Kasalanan din niya ito. Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Tuwang-tuwa siya dahil sa sinabi ni Hilda. Lumingon pa siya, tila baliw. Salamat, ate. Salamat. Paulit-ulit niyang sinabi ito. Hindi na siya makapagsalita. Hindi na alam ni Hilda ang kanyang gagawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ang oras. 12:00 na ng hating gabi. Tumayo siya at dumiretso sa banyo. Ilang minuto lang ay lumabas siya na nakasuot ng shorts at damit. Kinuha niya ang kumot at humiga. Nakita niyang nakaluhod pa rin si Toto. Umalis ka na. Matulog ka na. Humiga si Toto at hindi siya nagtakip ng kumot. Natatakot siyang magalit si Hilda. Sobrang lamig kaya't nanigas siya. Huwag mo akong sisihin kung magkasakit ka, sabi ni Hilda. Hindi na sumagot si Toto. Humarap siya kay Hilda at kinuha ang kumot. Humarap naman si Hilda sa kanya. Sorry, ate. Pinatawad mo na ba ako? Tanong ni Toto. Hindi ko alam. Ang ganda mo kasi eh. Nagulat si Hilda sa kanyang sinabi. Hindi. Huwag mong gawin yan. Natatakot ako, sabi ni Hilda. Mahal kita.
Sinabi niya ito at nagsimulang halikan si Hilda. Hindi na siya nakapagpigil. Mula noong nangyari sa bus stop, nakaramdam si Hilda ng kakaibang pagkaakit sa kanya. Hindi na niya alam kung paano niya pipigilan ang kanyang nararamdaman. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa hanggang sa nakatulog sila. Kinabukasan, maaga silang gumising para maghanda. Hindi nag-usap ang dalawa. Naiilang pa rin sila sa isa't isa. Pagdating ng 8:00 ng umaga, nakasakay na sila sa bus pauwi. Tahimik lang si Toto na nakasunod kay Hilda. Bumalik na sa dati ang lahat. Pagsapit ng 3 araw ng Pasko, nakatanggap si Toto ng text. Anong ginagawa mo? Tuwang-tuwa siya sa kanyang nabasa. Wala na sigurong problema. Hindi na siya nagagalit sa kanya. Nasa bahay lang. Ikaw, ate, hindi ka ba lalabas? Agad siyang nag-reply. Wala namang magandang gawin dito. Punta ka sa bahay ni Tiyo, tanong ni Toto. Sige, pupunta ako dyan, sagot ni Hilda. Mula noong nangyari sa motel, nag-aalala at naguguluhan siya. Sa mga araw na hindi niya nakikita si Toto, may kulang sa kanya. Hindi niya makalimutan ang mga nangyari sa kanilang dalawa. Kahit na mahal niya ang kanyang boyfriend, iba pa rin ang kanyang nararamdaman kay Toto. Nag-iisip siya ng kung ano-ano. Baka mayroon na ring ibang girlfriend si Toto. Hindi na siguro siya nito papansinin. Habang nag-iisip si Hilda, pinupulot ni Toto ang mga kalat at tinignan si Hilda sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanya. Nagtungo siya sa bahay ni Tiyo. Kailan ka babalik sa Maynila? Tanong ni Tiyo. Siguro sa 8, sagot ni Toto. Ako siguro sa 10 araw, sagot ni Hilda. Nag-usap ang dalawa at naghanda ng merienda. Nagsaya at nagkwentuhan sila. Punta tayo sa dagat, tanong ni Toto. Sige, sagot ni Hilda. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Naglakad silang dalawa. Huwag mong kakalimutan ang nangyari sa atin, sabi ni Hilda. Ate, hindi ako makapaniwala kay Isko. Ikaw kaya? Tanong niya. Hindi na sumagot si Toto. Tahimik siyang naglakad sa tabi ni Hilda. Nakasuot siya ng pantalon. Gumalaw ang kanyang katawan. Tumigil si Hilda sa ilalim ng puno. Huminto rin siya at umupo sa puno habang nagtatago sa araw. Umihip ang hangin, ngunit hindi na malamig. Umupo rin si Hilda sa tabi niya. Alam mo ba kung anong iniisip ko nitong mga nakaraang araw? Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Gusto rin naman kita, sabi ni Hilda. Nagulat siya sa kanyang sinabi. Mahal kita. Hindi na napigilan ni Toto ang kanyang nararamdaman. Hinalikan niya si Hilda. Muli na naman itong nangyari. Mula sa gabi na iyon, nagbago ang lahat sa kanila. Hindi na niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Sa 6 ng araw ng Pasko, naghanda na siya para bumalik sa Maynila. Inihanda ng kanyang nanay ang lahat para sa kanya. Naghanda rin ang kanyang nanay ng bibingka. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ni Kuya. Agad siyang dinala sa kanyang silid. Ibinigay ni ate kay Toto ang laptop. Binigay ito sa'yo ni Kuya, sabi niya. Salamat, sagot ni Toto. Bukas na tayo magkikita, sagot ni Hilda. Pagkatapos, masaya siyang tumungo sa kanyang kwarto. Ang dami nang ang binibigay sa akin ng mga taong ito. Naisip niya. Nang sumunod na araw, dinala siya sa kanilang apartment. Inilagay ang address sa gilid ng pintuan para sa mga nangungupahan. Doon na nagsimula ang bagong buhay niya. Inalala niya ang mga nangyari sa kanila ni Hilda. Mula noong dumating siya rito, gusto niya si Hilda. Naging malapit sila at parang mag-asawa. Baka malalaman ng sundalo ang lahat. Baka maubos ang kanyang pera. Nakasanayan na niya ang kanyang bagong buhay. Gusto niya si Hilda dahil nagustuhan niya. Sa gabi, sinubukan niyang makipagkaibigan at makisama. Alam niya na galing sa Maynila ang karamihan sa mga nangungupahan. Malapit sa kanyang apartment, may isang babae na nag-aaral. Nakita niya ang dalawa na magkasama sa kung saan-saan. Nakapagtapos na si Hilda. Inaayos na ang kasal. Hindi na niya maalala ang mga pangalan ni Toto. Nakita niya si Hilda. Masaya at makulay ang buhay niya.
Hinanap niya ang bahay ni Hilda at nag-abang kay Hilda. Mula noong dumating siya rito, nalaman niya ang nangyari kay Hilda. Sa gabi, nakita niya silang dalawa na magkasama. Sila pa rin. Isang gabi, tinawag siya ni Hilda at kinausap tungkol kay Tutoy. Lahat ng mga binigay mo sa akin, ang lapit mo at ikaw ang pumunta rito. Hindi na ako makatulog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong magpasalamat sa'yo. Habang si Hilda ay nakayakap sa kanyang nanay at nakikipag-usap. Kung nalaman ni Ineng ang kanyang mga naiisip at nakikita na makapangyarihan, ano pa ang nangyari sa amin? Gusto niya na kunin niya at nagustuhan na maging magkayakap sila. Hindi. Alam ni Ineng kung ano ang lahat. Wala kaming ginawa kahit ano. Wala na rin ang aming pera. Kami na ang may-ari dito, kaya't babayaran na lang namin siya. Bumalik si Ineng at kinuha si Neneng. Mula noon, pumunta siya sa silid ni Tutoy. Inilagay ang nanay. Si Tutoy ang masisisi at si Hilda. Sa pangyayaring ito, kung ano pa ang nakatadhana. Kung gusto lang na magkasama, hindi na masisisi. Sino pa ang susunod na magiging asawa niya? Pagdating na ang kinabukasan, bumalik si Ineng sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit sinuportahan na lang siya. Nakita na mayroon na silang laptop sa labas. Sinubukan nilang tingnan. Nakita niya si Ikot. Maganda at matapang si Ikot. Hindi niya na alam ang dapat niyang gawin. Kung paano ko nagugustuhan na gawin ang lahat ng ganito sa isang kanta. Magkasama silang dumating ni Tutoy. Alam ni Ikot kung ano ang dapat gawin. Gusto nila ng kwarto kung saan pwede nilang pag-usapan ang lahat. Ang ginagawa ni Ineng ay maging malaya. Lahat ng ito ay para sa mga bata at hindi para gumawa ng karahasan. Alam ni Ikot kung ano ang lahat. Nakausap niya si Ineng sa sandaling dumating si Ikot at naglalaro na rin silang dalawa. Gusto na nila itong matapos. Sinabi ni Aling Ineng na, magtatapos din ang paghihirap ko. Mahal ko. Sa kwentong ito, malaya siyang mamuhay ng malaya. Lahat ng pinagdaanan ni Ikot ay may kahulugan. Kailangan natin itong tanggapin dahil wala naman itong kasalanan. Dapat tayong maging handa. Sige na, Hilda. Diyan na lang ako sa kama. Dito na lang ako sa sulok, sabi ni Toto. Wala namang sinabi si Hilda, kaya't agad siyang humiga sa kama at nagkumot dahil sa ginaw. Umupo naman si Toto at nanginginig sa lamig. Baka pwedeng tawagan mo si Mang Isko. Baka nag-aalala na iyon sa bahay, sabi ni Toto. Oo nga pala, sagot ni Hilda. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan si Mang Isko, sinabi niya sa kanya ang nangyari. Pagkatapos, nagkwentuhan silang dalawa tungkol sa kung ano-ano. 8:00 na ng gabi at nagiging mas malamig dahil papalapit na ang Pasko. Umihip ng malakas ang hangin at may kasama pang ambon. Mas lalong nanlalamig si Toto. Tumingin sa kanya si Hilda. Halika na, Toto. Dito ka na sa kama. Hindi naman masyadong malamig dito, sabi niya. Wala siyang ibang pagpipilian kaya't humiga siya sa kama at nagkumot. Nakakairita ang basa-basang pantalon niya. Ate, pwede ko bang isabit itong pantalon ko? Basang-basa kasi tanong niya. Tumawa si Hilda. Nakakahiya naman. Bakit di ka nalang maghubad? Hindi siya sumagot. Kumuha siya ng hanger at sinabing, susuyuin ko na rin para bukas tuyo na. Pwede bang suyuin ko rin yung akin? Tanong ni Hilda. Ano na lang ang isusuot ko? Ay, oo nga pala, sagot ni Toto. Dali-dali siyang pumunta sa banyo. Pagbalik niya, nakita niya ang towel kaya't kinuha niya ito at sinabing, Ate, baka gusto mo itong isuot para di ka masyadong ginaw. Nag-alinlangan si Hilda pero pumayag rin siya. Tumayo siya at pumasok sa banyo para magpalit. Sinabihan niya si Toto na tumalikod. Tumalikod siya at humarap sa pader. Nagmadali si Hilda sa pagbibihis at humiga sa kama. Sobrang liit ng kumot kaya't hindi niya maiwasan na magkadikit sila ni Toto. Tapos ka na ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Hilda na may bahid ng pamumula sa mukha. Humarap si Toto. Nakita niya si Hilda na nakabalot sa kumot. Siguradong nakatapis lang siya ng towel sa loob. Humiga siya sa tabi ni Hilda.
Matulog na tayo. Uuwi na lang tayo bukas ng maaga, sabi ni Hilda. Sige, ate. Humiga siya paarap sa labas at si Hilda naman ay nakatalikod sa kanya. Kung ano-anong iniisip ni Toto tungkol kay Hilda. Nakikita niya sa isipan niya si Hilda. Napakalapit na niya sa kanya. Sa ilalim ng towel, sigurado'y napakaganda ng katawan niya. Pero hindi siya naglakas loob na gumalaw dahil natatakot siya. Pagkatapos ng ilang usapan, nakatulog na rin si Hilda. Nakatulog na siya matapos ang mahabang araw. Maya-maya'y nagising siya dahil may nararamdaman siyang maligamgam sa paa niya. Nalaman niya na nahulog ang towel ni Hilda. Biglang uminit ang katawan niya at parang may apoy na nagliliyab sa loob niya. Dahan-dahan siyang humarap kay Hilda. Nanginginig ang mga kamay niya. Ang lambot. Nanginginig din ang puso niya. Wala namang reaksyon si Hilda. Hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Nako, bakit ang lamig? Nagulat si Hilda. Sorry, ate. Hindi ko sinasadya. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi, sinagot na agad siya ni Hilda. Hindi. Huwag mong gawin yan. Huwag mong subukan. Hindi siya nakinig. Ginawa niya ang lahat para mapasaya si Hilda. Naisip niya, wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong masaktan si Hilda para makalusot ako dito. Hindi na kinaya ni Hilda ang kanyang ginagawa. Hindi niya inaasahan na ikukumpara niya siya sa boyfriend niya. Pawis na siya. Nagising siya nang marinig niya siyang umiyak. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ilang minuto siyang tahimik. Alam niyang aalis si Hilda at hindi na siya makikita. Sorry, ate. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ko sinasadya. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Hilda. Hindi niya alam kung anong gagawin. Maya-maya'y tumayo siya. Lumuhad siya sa likod niya. Ate, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tahimik pa rin si Hilda. Pero alam niyang nangyayari na. Anong ginawa mo sa akin? Wala na akong mukhang ihaharap sa pamilya ko. Umiiyak niyang sinabi habang nakayakap ang kumot sa kanyang katawan. Patawarin mo ako. Hindi na mauulit. Paulit-ulit niyang sinabi ito habang umiiyak. Patawad. Sa wakas, tumigil na rin si Hilda sa pag-iyak. Nag-aalala pa rin siya kung paano niya ito isasayos. Saan mo natutunan ang lahat ng yan? Tanong ni Hilda. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Yung towel mo rin, hindi ko nakita. Sisisihin niya si Toto sa nangyari. Hindi. Kasalanan din niya ito. Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Tuwang-tuwa siya dahil sa sinabi ni Hilda. Lumingon pa siya, tila baliw. Salamat, ate. Salamat. Paulit-ulit niyang sinabi ito. Hindi na siya makapagsalita. Hindi na alam ni Hilda ang kanyang gagawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ang oras. 12:00 na ng hating gabi. Tumayo siya at dumiretso sa banyo. Ilang minuto lang ay lumabas siya na nakasuot ng shorts at damit. Kinuha niya ang kumot at humiga. Nakita niyang nakaluhod pa rin si Toto. Umalis ka na. Matulog ka na. Humiga si Toto at hindi siya nagtakip ng kumot. Natatakot siyang magalit si Hilda. Sobrang lamig kaya't nanigas siya. Huwag mo akong sisihin kung magkasakit ka, sabi ni Hilda. Hindi na sumagot si Toto. Humarap siya kay Hilda at kinuha ang kumot. Humarap naman si Hilda sa kanya. Sorry, ate. Pinatawad mo na ba ako? Tanong ni Toto. Hindi ko alam. Ang ganda mo kasi eh. Nagulat si Hilda sa kanyang sinabi. Hindi. Huwag mong gawin yan. Natatakot ako, sabi ni Hilda. Mahal kita. Sinabi niya ito at nagsimulang halikan si Hilda. Hindi na siya nakapagpigil. Mula noong nangyari sa bus stop, nakaramdam si Hilda ng kakaibang pagkaakit sa kanya. Hindi na niya alam kung paano niya pipigilan ang kanyang nararamdaman. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa hanggang sa nakatulog sila. Kinabukasan, maaga silang gumising para maghanda. Hindi nag-usap ang dalawa. Naiilang pa rin sila sa isa't isa. Pagdating ng 8:00 ng umaga, nakasakay na sila sa bus pauwi. Tahimik lang si Toto na nakasunod kay Hilda.
Bumalik na sa dati ang lahat. Pagsapit ng ikatlong araw ng Pasko, nakatanggap si Toto ng text. Anong ginagawa mo? Tuwang-tuwa siya sa kanyang nabasa. Wala na sigurong problema. Hindi na siya nagagalit sa kanya. Nasa bahay lang. Ikaw, ate, hindi ka ba lalabas? Agad siyang nag-reply. Wala namang magandang gawin dito. Punta ka sa bahay ni Tiyo, tanong ni Toto. Sige, pupunta ako dyan, sagot ni Hilda. Mula noong nangyari sa motel, nag-aalala at naguguluhan siya. Sa mga araw na hindi niya nakikita si Toto, may kulang sa kanya. Hindi niya makalimutan ang mga nangyari sa kanilang dalawa. Kahit na mahal niya ang kanyang boyfriend, iba pa rin ang kanyang nararamdaman kay Toto. Nag-iisip siya ng kung ano-ano. Baka mayroon na ring ibang girlfriend si Toto. Hindi na siguro siya nito papansinin. Habang nag-iisip si Hilda, pinupulot ni Toto ang mga kalat at tinignan si Hilda sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanya. Nagtungo siya sa bahay ni Tiyo. Kailan ka babalik sa Maynila? Tanong ni Tiyo. Siguro sa ika-8, sagot ni Toto. Ako siguro sa ika-10 araw, sagot ni Hilda. Nag-usap ang dalawa at naghanda ng merienda. Nagsaya at nagkwentuhan sila. Punta tayo sa dagat, tanong ni Toto. Sige, sagot ni Hilda. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Naglakad silang dalawa. Huwag mong kakalimutan ang nangyari sa atin, sabi ni Hilda. Ate, hindi ako makapaniwala kay Isko. Ikaw kaya? Tanong niya. Hindi na sumagot si Toto. Tahimik siyang naglakad sa tabi ni Hilda. Nakasuot siya ng pantalon. Gumalaw ang kanyang katawan. Tumigil si Hilda sa ilalim ng puno. Huminto rin siya at umupo sa puno habang nagtatago sa araw. Umihip ang hangin. Ngunit hindi na malamig. Umupo rin si Hilda sa tabi niya. Alam mo ba kung anong iniisip ko nitong mga nakaraang araw? Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Gusto rin naman kita, sabi ni Hilda. Nagulat siya sa kanyang sinabi. Mahal kita. Hindi na napigilan ni Toto ang kanyang nararamdaman. Hinalikan niya si Hilda. Muli na naman itong nangyari. Mula sa gabi na iyon, nagbago ang lahat sa kanila. Hindi na niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Sa ika-6 ng araw ng Pasko, naghanda na siya para bumalik sa Maynila. Inihanda ng kanyang nanay ang lahat para sa kanya. Naghanda rin ang kanyang nanay ng bibingka. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ni Kuya. Agad siyang dinala sa kanyang silid. Ibinigay ni ate kay Toto ang laptop. Binigay ito sa'yo ni Kuya, sabi niya. Salamat, sagot ni Toto. Bukas na tayo magkikita, sagot ni Hilda. Pagkatapos, masaya siyang tumungo sa kanyang kwarto. Ang dami nang ang binibigay sa akin ng mga taong ito. Naisip niya. Nang sumunod na araw, dinala siya sa kanilang apartment. Inilagay ang address sa gilid ng pintuan para sa mga nangungupahan. Doon na nagsimula ang bagong buhay niya. Inalala niya ang mga nangyari sa kanila ni Hilda. Mula noong dumating siya rito, gusto niya si Hilda. Naging malapit sila at parang mag-asawa. Baka malalaman ng sundalo ang lahat. Baka maubos ang kanyang pera. Nakasanayan na niya ang kanyang bagong buhay. Gusto niya si Hilda dahil nagustuhan niya. Sa gabi, sinubukan niyang makipagkaibigan at makisama. Alam niya na galing sa Maynila ang karamihan sa mga nangungupahan. Malapit sa kanyang apartment, may isang babae na nag-aaral. Nakita niya ang dalawa na magkasama sa kung saan-saan. Nakapagtapos na si Hilda. Inaayos na ang kasal. Hindi na niya maalala ang mga pangalan ni Toto. Nakita niya si Hilda. Masaya at makulay ang buhay niya. Hinanap niya ang bahay ni Hilda at nag-abang kay Hilda. Mula noong dumating siya rito, nalaman niya ang nangyari kay Hilda. Sa gabi, nakita niya silang dalawa na magkasama. Sila pa rin. Isang gabi, tinawag siya ni Hilda at kinausap tungkol kay Tutoy. Lahat ng mga binigay mo sa akin, ang lapit mo at ikaw ang pumunta rito. Hindi na ako makatulog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong magpasalamat sa'yo. Habang si Hilda ay nakayakap sa kanyang nanay at nakikipag-usap. Kung nalaman ni Ineng ang kanyang mga naiisip at nakikita na makapangyarihan,
Ano pa ang nangyari sa amin? Gusto niya na kunin niya at nagustuhan na maging magkayakap sila. Hindi. Alam ni Ineng kung ano ang lahat. Wala kaming ginawa kahit ano. Wala na rin ang aming pera. Kami na ang may-ari dito, kaya't babayaran na lang namin siya. Bumalik si Ineng at kinuha si Neneng. Mula noon, pumunta siya sa silid ni Tutoy. Inilagay ang nanay. Si Tutoy ang masisisi at si Hilda. Sa pangyayaring ito, kung ano pa ang nakatadhana. Kung gusto lang na magkasama, hindi na masisisi. Sino pa ang susunod na magiging asawa niya? Pagdating na ang kinabukasan, bumalik si Ineng sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit sinuportahan na lang siya. Nakita na mayroon na silang laptop sa labas. Sinubukan nilang tingnan. Nakita niya si Ikot. Maganda at matapang si Ikot. Hindi niya na alam ang dapat niyang gawin. Kung paano ko nagugustuhan na gawin ang lahat ng ganito sa isang kanta. Magkasama silang dumating ni Tutoy. Alam ni Ikot kung ano ang dapat gawin. Gusto nila ng kwarto kung saan pwede nilang pag-usapan ang lahat. Ang ginagawa ni Ineng ay maging malaya. Lahat ng ito ay para sa mga bata at hindi para gumawa ng karahasan. Alam ni Ikot kung ano ang lahat. Nakausap niya si Ineng sa sandaling dumating si Ikot at naglalaro na rin silang dalawa. Gusto na nila itong matapos. Sinabi ni Aling Ineng na, magtatapos din ang paghihirap ko. Mahal ko. Sa kwentong ito, malaya siyang mamuhay ng malaya. Lahat ng pinagdaanan ni Ikot ay may kahulugan. Kailangan natin itong tanggapin dahil wala naman itong kasalanan. Dapat tayong maging handa. Sinabi niya na kung anong ginawa ninyo na walang respeto at kayo naman ay tumigil lang, nangyari, malaki ang tulong nangyari, na nakapagsisi. Ang lahat ba ng ito ay isang kababalaghan sa kabataan? Nung una niya pang napuntahan si Mayang, sabi ni Aling Ineng. Si Mayang pala, nung kabilang na siya noon, sa buhay niya. Bakit parang pinili niyang umali? Siya ang gumapo, na nagpadama na nasaan ka na ba? Ngayong kailangan mo na ulit, wala ka na. Nakita, siya ay napakagaling. Kumuha pa nga siya ng pagkakataon upang ituloy ang kwento. Nagawa niyang lumabas ng kwarto sa pamamagitan ng pag-aayos. Kailangan ko sila ang magpaka. Kung bakit hindi sila magpakasal at magsundo. Kahit ganuto ang nangyayari. Hindi ko maaalis na maging masaya. Ngumingiti ang kanyang asawa. Mula sa kabaitan, lahat ng mga pagkakamali ng kaaway ko hindi niya na nakikita. Nakita siya na naghihintay doon ng matagalan. Ang kanyang mga kaibigan kung alam nila sana nangyari, at nangyari na, marami. Sa gabi, nangyari na, siya ang sumando. Bakit parang, hindi ka masaya? Hindi ako umiiyak, masaya na ako. Nakalabas. Kung anong nangyari, natapos na.